Hello mga kababayan, this is Roy and we are now here in Montenegro! Char! And at this point, I would like to give you a little bit of preview when we talk about the tour. So apparently we will have 2 official stops. We are talking about the Perast, 1 hour and a half, and we are talking about Kotor for 3 hours, right? Say that very shortly we're gonna be on our spot, already checking our passports and heading moving closer to the Lady of the Rocks, our highlight for today once again. And definitely very shortly, I'm just guessing less than, well, let me see. Montenegro was part of ex-Yugoslavia, ladies and gentlemen. Some of you might be historically talking. Ex-Yugoslavia was one of the richest countries in the entire Europe. The president of ex-Yugoslavia was Mr. Josip Broz Tito, one of the most influential presidents ever when we talk about this presidential part. He was a favorite one, I would say, from all presidents. So, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Macedonia, all those countries, ladies and gentlemen, are today single republics, independent completely. I don't want you to be confused with this fact. Yugoslavia, unfortunately, doesn't exist anymore. And while working together in 1983, Mr. Tito, Josip Broz Tito, passed away, unfortunately. The new political system, I'm talking about the politicians who came after Mr. Tito, I'm gonna say at this point very clearly, for all of them, especially for Mr. Slobodan Milosevic, who was the worst president ever when we talk about ex-Yugoslavia. The new one who, you know, he was trying to reconstruct this monumental piece of history, right? And definitely architectural piece of art, especially when we talk about Ottomans. Very much Venetian Republic was about making those big walls. You will see a big walls in Kotor as well.
especially when we talk about the Old Town. Yeah, we are approaching to Kanlikula. Make sure you are ready. I'm gonna just move away a little bit so you guys can take some great videos and photos. All right. Alright, ladies and gentlemen, we are approaching to Kanlikula. Make sure you have your iPhones ready, your cameras, and whatever you are using for this fantastic trip. I am presenting you, ladies and gentlemen, the most important, I would say, historically architectural piece of art, Kanli Tower or Bloody Tower, the second name for this fantastic monumental historical building that comes from the 1447, and it has been built by the Ottoman Empire. The second name is actually Kanlikula or the Bloody Tower. Thank you very much, Mr. Rade, for slowing down the bus so people can see it. Don't forget, I already mentioned that this place was jail actually before, and you know, I'm always saying the Ottomans of the oyster farms in the entire Gorkha Bay. Ladies and gentlemen, all those floating objects that you can see right now in front of you, and I'm always saying this is not the random farm that you might see back home. This is all about the oyster farms, ladies and gentlemen, that I was talking about earlier. And definitely this will be the perfect example for all of you to be aware of this fantastic things, you know. And I am presenting you, Lady of the Rocks, with the blue chapel on the top. You see on the right side, this is the, can you see, there you go, can you see dolphins on the right side? Okay guys, we're now on the way sa ating entrance dito sa Peras, and ipapakita lang ni guide kung saan kami mag-meet papasok at pabalik ng bus. So dito na rin ako mag-i-intro. Ang ganda dito, ang ganda niya kasi small village siya, tapos parang ito, puro bundok nakikita nyo. Tapos yun yung Our Lady of Rocks. Ayan, let's see. Pupunta natin yan. And syempre, dala-dala na natin ang ating sunblock. Tayo are ready ngayon. So, ayan. Lakad muna kami sa ating meeting place. Tapos, mag-i-intro na tayo. Char. Sorry. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog. For our today's episode, we're now here. Ang ating second trip outside Croatia, dito sa Montenegro. Ayan, pasensya na kayo kung medyo mahaba-haba ang ating intro. And, grabe. Holiday ngayon sa Croatia. It's Assumption of Mary. Wala kaming pasok. So, ipinush natin ang ating biglaang outside Croatia day tour. And for this time, tayo ay nasa Montenegro. So, I'll be showing you lang guys yung mga, dito lang naman to, isama ko kayo sa aking day tour dito sa Montenegro, yung mga pupuntahan ko. So, right now, ito yung ating first stop, yung Our Lady of Rocks and Peras. So, we have 1 hour and 30 minutes para makapag-stroll, makapag-gala-gala dito sa ating first stop.
But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa ating YouTube channel. So our trip will be from 7 AM hanggang 7 PM if I'm not mistaken. Yes. And grabe, hanggang dito ang daming tao. Peak season talaga. And storytelling lang tayo. So kanina kasi alas 7 ng umaga, since di pa biglaan nga. Diyos ko, si ate. Although lang ang problema yung mga gamit. Since holiday ngayon, Diyos ko, wala pa lang bumabiyahe ng bus. Pag mga ganito guys, mga bigla ang travel talaga, alamin nyo talaga lahat. So since holiday sa Croatia ngayon, walang bus. 6:30, nasa bahay pa rin ako, nag-aantay ako ng bus, yung pala is wala. So I decided na mag-Uber. Ayan, mag-Uber ako, and sakto-sakto kami yung huling hinihintay ng bus sa may Old Town. Kaya hindi na ako nakapag-video kasi tumatakbo talaga ako ng bonggang-bongga kanina. Anyways, ayan. And then, pagdating naman sa border, so ang Montenegro guys is hindi siya part ng Schengen. As of now, it's not yet part of Schengen zone. But as a third world country national, sa Philippine passport holder tayo, and we are a resident in Croatia, we are not required for a visa ng Montenegro. So we can travel for free as long as we have our passport and our resident ID dito papunta sa Montenegro. Right now we are here in Our Lady of Rocks and sobrang daming tao, sobrang hangin. We have 40 minutes here and we are going back sa ating Peras Old Town. So we have enough time pa naman para makapag gala-gala doon. Gusto ko lang natin syempre make this one a memorable travel day tour. So, umpisahan natin sa Our Lady of Rocks. Pasensya na kayo kung medyo haggard tayo. Ayan. Inakapansin kanina, ang ganda daw ng buhok natin. Sana all. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kadami yung tao ngayon. So, ito yung Our Lady of Rocks, guys. Kita nyo naman, di ba? Napakadaming tao. Ang daming gusto maka-experience sa kanilang day tour dito. And ang ganda dito guys kasi ano siya, tingnan nyo naman yung paligid. Napaka-peaceful at napaka-calm, napaka-tahimik. Ayan. Sobrang ganda. So pagpasok natin sa loob mamaya, dyan tayo magpipicture-picture. Ganito. So merong misa sa loob guys. And mag-lakad-lakad muna tayo dito. Ating libutin ang ganda ng Peras. Lakit tayo dito. Ayan siya. Guys, so I'm not sure kung tayo may pabalik na. Pero yeah, napakaganda dito sa Our Lady of Rocks. And nakapag-wish na rin tayo. Lahat, pati syempre, kayo mga nanonood, ayan, na hopefully, yung mga hinihintay ninyo mga working permits, diba? Yung mga hinihintay nyo mga visa ay lumabas na, finally, bago mag-winter, papunta dito sa Croatia, ayan, or sa Montenegro. And I hope makamit tayo ng kabayan sa Montenegro. May nag-comment last time sa vlog ko na nandito sa Montenegro. I hope maka-encounter tayo ng kabayan. Anyway, sobrang init. And don't forget to bring your sunblock, guys. Kasi super duper Janet Jackson. Okay. Tignan nyo naman yung crowd. So, I think, hindi ko sure kung tayo babalik na para maikot natin yung Peras Old Town. But I am happy na na-encounter ko, na-experience ko itong Our Lady of Rocks. Sa Google ko lang nakikita ito, pero finally, nakita ko na siya. And another flag na naman ang ating mailalagay sa ating profile. Diba? So, ayan. Pabalik na tayo ng Peras Old Town para doon tayo makapag-ikot-ikot naman. Kasi sobrang daming tao dito sa Our Lady of Rocks. Tara na.
ko guys sa description yung link kung saan kayo pwede mag-book ng day tour papunta dito sa Montenegro. Actually, same travel agency lang to na ginamit namin nung kami ay nagpunta ng boss niya. So, ayan. Para sa mga gusto pumunta. Pero dapat talaga guys, sa'yo ay nasa Dubrovnik. Kasi doon lagi nag-i-start yung pick up papunta rito. Okay? So, habang tayo nag-aantay ng ating bangka, ayan. Ay, wala talagang payong dito. And super na-touch lang ako kasi may pumuri ng ating buhok. Ating buhok! Ay, nagkantay lang tayo ng bangka. Tapos doon tayo pupunta sa Old Town dito sa Peras. Sa Peras, sa Old Town, and tayo ay mag-i-stroll lang. We have 30 minutes pa. So let's see, meron tayo mabibili mga souvenirs dito. So bali, ang currency pala dito sa Montenegro is euro. Yes, kaya hindi imposible na soon ito ay nasa union natin. Ilang tao. So hanapin ko pa rin dito ay patch tsaka pin. Ito yung tour guide natin. Lakad ako doon. Yan yung natural ice cream sasabi niya kanina. Ang daming tao. Hanap tayo ng souvenir shop or ating itry yung kanilang ice cream. Ayan, may free tasting. Hanap tayo ng pwede mabilhan dito. At syempre ref magnet, bibili tayo niyan. So bali ang budget natin sa mga kung anik-anik dito, mga souvenirs, mga ice cream, mga yan ay nasa 50 euros. Let's see if kaya natin gumastos ng 50 euros sa ating day tour dito sa Montenegro. Yung mga ice cream nila dito parang ano, hindi siya okay. Lakad pa tayo. Ayan guys, lakad-lakad lang tayo dito sa mini Old Town nila. Meron pa tayong at least 25 minutes para makapaglakad-lakad. Try ko humanap dito ng mga pin tsaka ng patch tsaka ref magnet. Kasi baka mamaya sa Kotor, diba? Maghabol na naman tayo sa oras. If meron naman dito, ayun, pilit naman. Ay, gusto ko magka-picture doon. Flag ng Montenegro.
Nakakatuwa. Kasi alam nyo guys, sa 2 seasons ko nag-work sa Croatia, never ko nagawa yung ganito. Never ako nagkaroon ng time. So kaya sabi ko talaga sa sarili ko, bonus nila talaga yung nag-change sa Croatia. Kapag talaga nagkaroon ako ng free time, kahit isang araw lang, short span ng oras lang talaga sa araw ko, gagawa ko ng paraan. And ang maganda kasi ngayon, sa work ko ngayon, supermarket, pag holiday, close kami. So kaya wag yung nilalang yung mga trabaho, kahit na sino. Ito yung isa sa mga perks sa pag-work ko sa supermarket. Tapos, ayun, may mga incentives pa kami. Ay, next week abangan nyo, meron kaming team building. May team building kami. Ayan na guys, finally ang ating second outside Croatia travel. Okay guys, so siguro bili lang tayo ng ice cream. Matikman natin yung local ice cream nila dito. Sabi kasi ni Guy, the best daw yun. Siyempre for refreshment na rin. Ayan. Kaya kayo, lalo na sa mga nasa Croatia, mga Pinoy, mga first timers, yes, we can travel dito sa Montenegro. Hawak ang ating resident visa. Diba? Yan ang maganda. Yung mga hindi natin nagagawa noon pero gustong-gusto natin gawin. Paunti-unti, pautay-utay nagagawa natin. And wala lang, ang sarap sa feeling. Diba? Summer to, kasagsagan ng summer pero nagagawa natin yung makapag-ganito, makapag-travel. Hi, thank you Lord. So, tingin tayo ng ating pwedeng mabili. May matikman man tayo dito sa Monte sa tawag dito sa Peras. Pero yung mga gelato kasi dito ay pero isang locally made. Tingnan natin. Again, ang ating budget for this day tour except sa ating bus fare, syempre is 50 euros. Tingnan natin kung ano yung ating kayang bilhin sa 50 euros. Magkano kaya itong tote bag na to? Peras, para maganda. Let's see. Kaya to Peras, maganda. Иди быстро кепку выбери. Siguro sa Kotor na lang tayo bibili. Kasi meron tayong 3 hours dun. Ayan guys. So siguro pabalik na tayo ng bus para makapag-refresh. And then meron tayong 3 hours doon sa ating next na pupuntahan. Again, short trip lang naman to. And at least napuntahan natin yung ilan sa mga main attractions na pwede ninyo puntahan dito sa Montenegro. Whew! Napakainit. Kaya magbaon kayo ng sunblock. Okay guys, ayan, tayo po ay pabalikan ng ating bus. And Diyos ko, ang hirap pigil ng ihi. Walang CR dito. And so far, this experience natin dito sa Peras, I can definitely say na worth to visit siya. Siguro kaya nyo ma-explore to ng 1 to 2 hours. Yes, kaya siya ma-explore. Tapos, siguro konti lang yung pwede nyo mabilhan. Kasi nga, small village lang tong Peras. Pero ang mahalaga, ayan, nakita natin ng Our Lady of Rocks. Sa Google ko lang nakikita noon. Alam nyo guys, sobrang sarap sa feeling na hindi ko talaga sukat akalain na magagawa ko yung mga ganito klaseng bagay na makapagdala-gala ka sa, alam mo yun, iba-ibang part ng bansa. Alam nyo na lang naman, sobrang lapit lang ng Montenegro sa Dubrovnik, sa Croatia. Kasi yun nga, sabi ko nga diba sa mga recent vlog ko, Montenegro, Bosnia, Slovenia, Macedonia, yung mga malalapit, Serbia, yung mga kalapit bansa ng Dubrovnik. So, super lang, mabilis lang talaga. Sa border lang talaga kami nagtatagal. Kasi, syempre, isa-isa check. And take note, speaking of border check, ayan, may panibagong stamp tayo sa ating passport. Diba? Dati talaga akala ko ang passport ko pang valid ID ko lang. A-apply na mga ID, mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, ang sarap sa feeling, nakikita ko na yung passport ko. Hopefully, masaya yung inner child ko.
na yung pangarap ko noon nung ako yung mga high school, bata-bata pa, na makapag-travel din and makapag-content mga ganitong travel vlogs. Unti-unti ay na-fulfill natin. So sana kayo din sa mga nanonood na to, sa mga first time, sa mga nasa Pilipinas, sa Middle East, na nangangarap din na makapagtrabaho rito. I hope somehow itong video na to guys is makapagpa-inspire sa inyo na whatever, alam mo yun, kahit hindi ganoon man kalaki yung sahod natin dito sa Croatia, pero we can still make it. We can still, you know, explore different things, explore different places na makakapagpapulipil sa happiness ninyo. So yun lang, habang may kotse, ayaw mo kita mabangga, ano ba yun, nakakaloka. Wala kasing parking dito guys eh. Kaya buhol-buhol yung mga sasakyan dito. Okay, right now here's sa ating bus. Hindi pa? Hindi ito yung bus natin. So, ito natin yung bus natin. Ayan, ang ganda ng Peras, Montenegro. Yung nakikita nyo, ito nakikita nyo guys, ayan, ayan po, ayan. Yan yung Our Lady of Flux. Sa Google ko lang nakikita yan guys. Ngayon, ito na siya, diba? Ang sarap sa feeling. Oh, okay guys, habang nag-aantay tayo ng bus, ayan, balitaan ko kayo mamaya kapag tayo ay nasa ating next destination na. And hopefully nag-enjoy kayo dito sa Peras kasi ako nag-enjoy ako dito. And yun nga, yung boat dito ay nagko-cost ng 10 euros. Tapos yung ice cream na nabili ko ay nasa 3 euros. So, nasa 13 euros sa ating nagagastos. Eh, tingnan natin kung affordable din ba yung mga pagkain dito, yung mga souvenirs. Hopefully lang talaga makakita ko ng patch saka ng pin dito sa Kotor, yung ating next na pupuntahan. Anyways, ayan, balita ko kayo mamaya kapag tayo ay nasa Kotor na habang tayo ay magla-lunch. So, let's go.